Mga kapatid at mga kaibigan at tumatahan sa buong sanlibutan, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, ang sabi ng Espiritu, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga ang ngayong kasalukuyan mga kapatid, nagagalak tayo na patuloy na umawit sa Panginoon upang patuloy din na maipaalala natin sa bawat isa yung mga bagay na dapat nating alalahanin. Kaya nga tayo'y manatili sa bayan ng Panginoon. Mga kapatid, bukas po ang banal na bundok ng Zion, araw at gabi. Kaya tayo pong lahat ay may buong kalayaan na mapakinggan ang mga bagay na dapat nating alalahanin at maituro sa ating Panginoon. Nagtindig po ang Panginoon ng kanyang mga lingkod upang salitain lahat ng mga bagay at maituro sa atin lahat ng mga bagay na marapat nating ipaalala sa isa't isa. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ito ang napakadakilang panahon, napakamapagpala at mabiyaya sapagkat patuloy nating ipinapaalala sa isa't isa ang napakadakilang kahayagan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, patuloy nating ipaalala sa isa't isa mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli. Sa kawangisan kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Napakadakila, kapuri-puri ang Espiritu na nagpapaalala sa atin at tunay nating pakaingatan na may bayang hinirang ang Panginoon na mahayag sa kapanahunan at ngayon nahayag na nga sa banal na bayang hirang. Ipaalala natin sa isa't isa mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya, sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat.
kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Patuloy nga mga kapatid na mga galak tayong magtaas ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Ikagalak natin ipahayag mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Purihin ang ating Panginoon at tayong lahat ay patuloy na magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa Kanyang dakila at banal na pangalan. Ama naming Diyos na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, nagagalak kami Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng aming mga pag-aawitan, patuloy namin na ipapaalala sa bawat isa na may buong kagalakan ang lahat ng mga bagay, ang mga kagilag-galas na ginawa mo sa panahon na ang katwiran ay ilalagay mo sa puso't isipan, una-unin ng aming mga magulang at maging ngayon sa panahon ng kasalukuyan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat hindi ka nagkulang kailanman, sapagkat patuloy kang nagtitindig ng iyong mga lingkod upang ang lahat ng mga bagay na dapat naming alalahanin ay maituro sa amin at patuloy na maipamahayag sa buong sanlibutan upang sa pamamagitan nito, Panginoon, may buong kapayapaan ng lumakad ang sinumang tao na nagsisipag-nais na magsipamuhay ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Salamat Panginoon sa lahat ng mga bagay na patuloy namin isinasagawa, sa lahat ng mga nilalaman ng aming mga kalooban, patuloy na ang mga bagay na tinitiwala namin sa iyo sapagkat ikaw ang iisang Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat na may buong kapamahalaan na tawagin ang bawat isa na magiging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Purihin ka, Panginoon, magbuhat noon, ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga nalubos, mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid na magsipagsabi na Amen. 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 Binabati po namin ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. Na sa lahat ng nakakarinig at nakakapanood ng programa ng channel ng Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon, na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala, na tinaganda ng tahanan sa langit, na kung saan naroon ang tagapagligtas, tayo pong lahat ay doroon. Amen. Tayo po'y binigyan ng layunin na gagamitin pagdating doon sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Na nakalagay po doon, ipangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Na tayo pong lahat ng ginawang pinakatanda pagdating sa pagdiriwang
na inaalala po natin at pinasasagana sa atin ang biyaya ng pananampalataya na tayo ang itinalagang tagapagmana na kanyang templong itinayo na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Hindi po building, ano? Amen. Sa lahat po nung nakakarinig, unawain na po natin mabuti. At iisa lang naman ang pangalan na ibinigay sa silong ng mga langit sa kaligtasan natin bawat isa. Acts chapter 4, verse 12. Liban doon, wala nang ibang pangalan eh. Amen po ba? Amen. Kaya ito po, nalalabing panahon. Bagamat maraming tao sa silong ng mga langit sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa, abalang-abala tayo sa lahat ng mga pangangailangan natin. Amen po ba? Number 1 sa ating kalagayan bilang tao, abalang-abala po tayo. At nakakalimutan natin na mayroong ginawa na nangyari at nasulat sa banal na kasulatan na alalahanin natin pagka nagdiriwang tayo bawat isa. Amen po ba? Amen. Ang itinayo kong kaharian, mga tao, lalaki, babae, pamilya. Saan po iniukit? Sa puso't isip natin bawat isa. Lalabas sa labi natin yung tanda ng patotoo na ginawang halimbawa upang tayo magkaroon ng relasyon at ma-engage tayo sa ating tagapagligtas upang ang bawat isa maunawaan natin na official na tayo at pinagandaan tayo ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. So napakadakilang panahon na pagdiriwang. Amen po ba? Sino po ang gumawa ng konsepto? Isa lang ang pangalan nung gumawa ng konsepto na paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na magiging tanda tayo dito sa sanlibutan, na nabubuhay tayo ng mayroong relasyon na pinaniniwalaan natin, na ipinakilala at itinalaga na ng Panginoon Diyos yung tatak ng patotoo na iniukit sa puso natin at pinatawad tayo at hindi naaalalahanin pa yung kasalanan natin. Kaya pass over peace ang pagdiriwang ng iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Official sa langit. Ibalwin nga po natin, alin bang relihiyon ang merong pangalan na ipinaghanda na ng tahanan sa langit. At sa dinami-dami ng mga nagre-research ngayon, isa lang ang katutuparan ng kaharian ipinaghanda ng tahanan sa langit eh. Yung mga babae, yung mga lalaki, yung mga pamilya na mananalig tayo gaganapin natin yung hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas natin ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. O di tayo magiging tanda rito sa sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Ito po yung napakadakilang selebrasyon ng iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo eh. Nakakapi po ba natin? Naunawaan po ba natin? Amen. Ang pagtatanyag po ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na mabuti na naninindigan, isa lang pong mahina at mangmang na tao at dukhang tao na napapanood natin sa social media. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya tunay ng Diyos, hindi niya inaring maging kapantayan Diyos eh. Pinaglingkuran niya tayong lahat eh. Kaya lahat nung lumilitaw ngayong nangangaral na sila naglagay ng posisyon sa kanilang sarili, mga anti-Christ. Hindi po bago itong nangyayari. Masyado tayong abalang-abala ngayon sa panahon ng kapigatian. Naunawaan po natin. Isa lang ang dapat nating pagkaabalahan itong hula ng mga banal na propeta na nandito ang pag-asa ng kaligtasan ng mga kaluluwa natin lahat ng buong sambahayan natin. Amen po ba? Amen. Nakakapi po ba natin? Naunawaan po ba natin? Amen. Ang pagtatanyag ng walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan, ibinuhos po dito sa sanlibutan ng Espiritu ng paniniwala. At yung a-accept, yung tatanggap ng patotoo, tayo ang magiging tanda ng kaharian ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba?
Amen. Tayo naka-engage. Naunawaan po ba natin yung may mga relasyon, naka-engage na, official na sa langit. Ipinaghanda na tayo ng tahanan sa langit eh. Kaya sa muli niyang pagparito, lahat na mananalig ng tapat at magtitiis ng tapat, nananatili sa salita ng Panginoong Jesucristo. Wala nang hatol. Tinatawad na sa lahat ng uri ng pagkukulang at kasamaang nagawa natin lahat. Pass over peace. Hindi dadaan ng salot sa atin eh. Hindi dadaan ng lakad ng masama sa tolda ng bundok ng Sayon. Tinatakan tayong lahat ng patuto, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. The year of the Lord, the year of salvation, and the year of commitment, the year of vengeance. Ito ho yung paghihiganti ng Panginoong Jesucristo ngayon. Kaya nakalatag sa social media. Ang may pandinig, makinig na, unawain natin mabuti. Amen po ba? Yung hindi tatanima talagang sinabi siya mga banal na propeta, magpaparating siya ng paglipol ganyan sa huling panahon, sa huli niyang pagparito. Nawaan po ba natin? Binigyan tayo ng kalayaan lahat eh. Hindi nalingid sa atin, marami tayong napapanood sa Facebook, YouTube. Maraming nag-aalala ngayon eh, sa darating na April 8, kung ano mangyayari doon sa eclipse. Ngayon, ito ho, nilalatag sa social media yung pagtatanyag ng nakalulugod na araw na itinanging ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Kaya po siya binuhay na mag-uli upang igawa tayo ng halimbawa na tanda na paniniwalaan upang makansel yung takot at pangamba natin sa nangyayaring mga tanda na nagaganap na ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Maging mga scientific marurunong sa buong sanlibutan nakabatay na sa hula Amen po ba? Amen. Ito hong naririnig nating hula na may patotoo. Ito ang nagpapatatag sa pananalig natin at paniniwala nating lahat Amen po ba? Amen. Dito tayo pinatitibay, dito tayo pinalalakas, dito tayo pinasasagana sa kaalaman at pagkaunawa, sa pag-asa, sa kagalakan, sa pananamit, sa inspirasyon. Naka-engage po tayong lahat. Amen po ba? Amen. Ibalwin na po natin, kung alin bang organisasyon ang itinayo ng Panginoong Jesucristo na tuwing magdiriwang inaalala natin yung kamatayan sa krus at yung muling pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Upang datnan tayo, manatiling tapat tayo sa paniniwala, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na may mga tatak tayo ng binhi ng patotoo na inaalala natin sa pagdiriwang natin at nagbabalik tayo ng maraming karangalan, kadakilaan at kaluwalhatian at kadakilaan sa Panginoon Diyos, sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, na one true God ang pagkakakilala natin sa ating tunay na Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nahayag po, pinakilala ng Panginoon Diyos yung larawan niya sa atin Amen po ba? Amen. Amen. Isa na pong mangmang at mahinang tao yung naririnig yung naghahayag ng walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan na tayo ang magiging tanda sa huling panahon, sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, nagbiling siya sa ating lahat. Ilagan niyo ang pag-ibig sa salapi. Sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo iiwanan, ni pababayaan man. Sasain niyo ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin pangako sa atin bawat isa? Sa lahat ng nakakarinig na iniimbitahan. Covered tayo sa isang body of Christ. Ipinagkakaloob sa atin at ipinakikilala yung pagliligtas ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Nagpapakilala sa atin lahat ngayon na iisa lang ang Diyos na tunay nating paniniwalaan Espiritu, tagapagligtas po natin. Buhat sa pasimulaan Diyos sa Espiritu Amen po ba? Amen.
Alam niyo ba, galit na galit ang Panginoon Diyos sa mga sinungaling eh. Ginawa niya itong covenant eh. Ginawa niya ito para alalahanin natin bawat isa. Manindigan tayo. Wag natin ilagay yung puso't isip natin sa mga kaabalahanan na wala namang halaga. Naunawaan po ba natin? Amen. Siya umaaging sa atin bawat isa, kaya masikip ng tao sa mga bagay na nilalang niya sa mundo. Tayo, kaaniman niya, tayo magbabalik ng papuri, ng kadakilaan, ng kaluwalhatian, ng pasasalamat. Tayo ang tinataka niya ng patotoo na umaawit ng mga bagong awitin. Amen po ba? Amen. Siya po ang kompositor natin. Hindi tao magkukumpos nung inaawit ng mga bagong nilalang sa paniniwala. Ang kanat lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi spiritually. Naunawaan po natin yung nilalang na bagong langit at bagong lupain na gumaganap ng katuwiran ng tanda ng patotoo ng ating tagapagligtas, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Eh, lahat naman ng tuhod ay iluluhod sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas at sasabihin si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Narinig niyo po ba sa labi ko'y patotoo? Eh dito ako naninindigan eh. Ito ang dulang ng kordero. Sinabi po sa mga banal na apostol, ang lahat ng bagay na mangyayari na gagawin ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Eto, babasahin ko itong pinag-hihiyawan ko sa YouTube, sa social media. I-research na natin at sa silangan sa sikatan ng araw dito sa bansang Pilipinas, luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Magbabalik ng maraming katwiran, magbabalik tayo ng maraming karangalan, magbabalik tayo ng maraming kaluwalhatian at kadakilaan sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Pinupuri natin yung ating Panginoon Diyos na buhat siya pasimulay, dumalang ng langit at lupa, at sa huling panahon dumalang ng mga taong bago na kalarawan niya sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan at ikabubuhay. Amen po ba? Amen. Huwag tayo masyadong maalalahanin sa ating sarili. Ano po? Alam niyo, marami nang nababagabag ngayon dahil talagang maging ang mga scientifico bumabatay na sa mga propesya. Amen po ba? Amen. Ang maluwalhating bayang banal ng Panginoong Jesucristo na pinaghaharian niya ng patotoo, siya ho ang magpapakilala ng maluwalhating bayang banal, ang Iglesia ng Bundok ng Sion. Ang kanatlahi tayo ng tagapagligtas, siyado tayong lahat. Dito po matutupad sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas na alipin ng maraming mga bansa, pinag-aagawan ng mga bansang naghihirap ang ekonomiya. Amen po ba? Amen. Amen. Ipangingilala ng Panginoon Diyos ito sa maraming mga bansa at maraming bansa matatakot sa ating minamahal na bansa. Dahil dito, dinala yung kaharian, gaganapin natin. Dito natin siya luluwalhatiin sa sikatan ng araw sa minamahal nating bansa. Amen po ba? Amen. Kaya, pray for the nation, to all people of God. Samahan niyo kung magkaisa tayo ng pananalig bilang mga naka-engage sa Panginoong Jesucristo ipanalangin natin yung ating minamahal na bansang Pilipinas, yung mga leader ng ating minamahal na bansa, mula sa pagka-presidente, sa mga senador, kongresista, mga gobernadors ng bawat probinsya, mga city mayors ng bawat city, mga barangay captains. Amen po ba? Amen. Amen. Isa lang ang tatawagan natin, isa lang ang paniniwalaan natin lahat Ginuro ni Satanas ang lakad ng tao Dinaya niya ang lakad ng tao dahil alam ni Satanas na siya ay hahatulan. Amen po ba? Amen. Lahat naman tayo gusto natin huwag mapahamak, gusto natin maligtas tayo. Naririnig na natin ito na live sa social media ngayon. Live na live po ito. Transparent. Boldness. Ito, nanginindigan ako ngayon sa hula ng mga banal na propeta. Ito rin ang hinahanap ng maraming hula kung anong nangyayaring kababalaghan ngayon sa ating minamahal na mundo
Amen po ba? Isineperate ang bundok ng Sayon. Idinignify ang bundok ng Sayon. Maninindigan tayong lahat ngayon sa patotoo na ginawang halimbawa upang kahaliin ang lahat ng kabagabagan at kalituhan natin pag-asa at kagalakan, katiyakan ng ating kaligtasan bawat isa. Amen po ba? Amen. Na kaninong pangalan? Isa lang Isa lang ang pangalan na ibinigay sa silong ng mga langit. Isa lang ang nagdusa sa krus. Isa lang ang nilibak sa krus. Isa lang ang minaliit, hinamak, kinutya, inisulto. Isa lang ang tumanggap ng lahat ng pagdurusa. Kaya inaalala natin yung pagkabuhay na maguli ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Excellent. Perfect. Alam niyo yung nagsasalita, nangangaral na hindi perfect. Hindi mananampalataya. Sinisira nila ang banal na kasulatan. Ito, naririnig nyo, naakay tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Walang takot. Naninindigan mo sa patotoo, sa hula ng mga banal na propeta. Pagka nakakaramdam tayo ng takot, isipin natin mabuti. Baka hindi pa sura sa atin ang tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Amen. Maraming tao ang nakakaalam na lahat tayo mawawala sa mundo. Ngayon, binigyan tayo ng walang hanggang pag-asa upang kung tayo dumating sa kawalan, meron tayong direksyon na patutunguhan. Amen po ba? Sabi ng tagapagligtas, ako ang daan, ako ang katotohanan. Ngayon, kung hindi natin paniniwalaan yung tagapamagitan, makakarating ba tayo sa langit? Hello, to all listeners of our Lord Jesus Christ in the resurrection, wake up! To all churches all over the nations in the seventh continent. Wag na tayong papayag na kung huli pa lahat tsaka tayo nagpapakitang tayo naka-Diyos, ano po? Hindi na bago yung mga nakakarinig nito na mau-open pa. Wala tayong mababasa na sa pangangaral at paghahayag at pagtatanyag ng kabutihang walang hanggan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo, wala tayong mababasa na mangaral tayo ng malumanay, mangaral tayo ng magandang salita para hindi ma-open yung nakikinig. Lahat po tayo salarin. Lahat po tayo itinutuwid na pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Wala magiging excuses dito sa atin. Para maging excuse tayong lahat sa kasalanan, isa lang ang paniniwalaan natin na matay sa krus at muling binuhay. Itinakda na, itinalaga na, consecrated na. Kapatid at kaibigan, gusto mong maging tagapagmana ng pangako na nakatala na yung pangalan natin sa langit? Come and follow to our Lord Jesus Christ in the resurrection. At magkaroon tayo ng unity, idalangin natin ang minamahal nating bansa dahil tayo ay pinagbabantaan ng halimaw na China. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti. Yung mga apo natin, yung mga bata, yung mga buntis na isisilang pa lang. Isa dami nung sandatahan ng inchik Sandali lang tayong sagasaan. Pero ako'y sumasampalataya. Masdan natin si Jesus na siyang gumawa ng matuwid na paniniwala natin lahat para marinig niya na dumadaing yung mga churches sa pangalan ni Yesu Cristo at siya ang maghihiganti sa ating minamahal na bansa dahil dito matutupad na mahahayag ang walang hanggang kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan niya magpakailan-kailan pa man sa mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Makinig po tayong mabuti at unawain po nating mabuti ipinapahayag sa social media ang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo na ating paniniwalaan na magpapatotoo tayo dahil nangyari yung pagpapatotoo na ginawang halimbawa na nasulat sa banal na kasulatan. Kaya nasulat, nangyari po yung kasaysayan. Amen po ba?
Amen. Kung walang nangyari, walang nasulat, wala akong itatayo sa harapan nyo para magsalita ako bilang mahina at mambang na taong napapanood nyo sa social media. Hallelujah. Ama, purihin ka sa pangalan ng Jesucristo bilang saksing tapat na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Purihin ka sa damong ito, sa silong ng mga langit, sa lahat ng dako ng panig ng silong ng mga langit. Nakagagalak po. Nakagagalak na ipaghiyawan sa social media yung ginawa ng ating Panginoon Diyos na halimbawa na walang hanggang karunungan na sa atin ng Kristo doon sa mga tapat na mananalig. Ano po? Sa mga tapat na mananalig, ito na yung panahon upang itanyag natin at papurihan natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Makilala natin na tunay na Diyos yung pinaglilingkuran natin dahil buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Amen. Eh siya rin na nagpakilala ng kanyang sarili nung matanyag na yung pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Maraming nangangaral nagdidiskusyonan pa sa pangangaral, nagpapagalingan pa, akala mo sila matatalino. Naramdaman niyo ba yung presensya ng banal na Espiritu Santo? Na ipapaliwanag ko sa inyo, nabuhat sa pasimula ang Diyos yung Espiritu, nahayag sa pangalan ng Jesucristo. Kaya saksi ko sa pagkabuhay na maguli pinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang pagiging Espiritu sa pangalan ng Jesucristo, na one Spirit lang yung pinaninindigan ko, pinaniniwalaan ko. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang pasimula, ako ang huli. I am the first and I am the last. I am Alpha and Omega. One true God. Ang bundok po ng Zion, merong record sa langit There are the three-day record in the heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Isa lang ang Diyos, pero may tatlong katangian. Amen po ba? Amen. Ano yung katangian ng una? Yung may record sa langit. The Father, ang Ama, na pinagmulan ng lahat ng bagay ng buhay natin. Yung salita, yung Holy Ghost, yung banal na Espiritu. Ang tatlong ito, iisa ang nakatala sa langit. Hallelujah! Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Jesucristo na aming tagapagligtas. Sang-ayon po ba tayo ron sa naririnig nyo? Amen. Amen. Kanina bang pangalan, wala na tayong kikilalanin pa. Bakit po? Isa lang ang binigay na. Kaya yung John 3:16, napakalilaw po. Gayon na lang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa sanlibutan. Ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesucristo tayo patatawarin sa lahat ng kamalian natin, pagkukulang natin. Sino nagpupuno ng lahat ng pagkukulang natin? Sino nag-regalo ng kagalakan natin? Siya yung gagawin natin inspirasyon sa buhay natin Hindi naman yung mga bagay na nabubulok, nasisira, lumilipas, hindi po yan. Yung salita ng Panginoon Diyos na nangyari sa atin yung hula, nakaukit sa puso natin, nakasulat sa isip natin. Nahayag sa labi ko yung tanda ng patutunan na ipinakilala niya, tagtanyag siya ng kanyang larawan na ang Diyos natin, Espiritu. Nagpakilala siya. Nagligtas siya ngayon. Amen po ba? Amen. Passover feast, yung tutupad po ng patotoo. Lalagpasan din ng manlilipol. Lalagpasan din yung maglakad ng mga masamang na parito na nandadaya. Nagpapakilala sa Diyos hindi pala sa Diyos. Ginamit pa ng kalakal dito banal na kasunatan. Amen po ba? Amen. Amen. Upang magtanyag ng nakalulungkot na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos upang alipin yung lahat na nagtatangis. Aalipin mo yung lahat ng napipigatit na lulungkot. Kahalilin ng kalungkutan at pagtangis natin, kagalakan walang hanggan. Karangalan walang hanggan. Unlimited po lahat yung ibinigay sa ating regalo. Sa lahat na mananatiling tapat at maninindigan sa pagkabuhay na maguli, itinatanyag na natin yung
ipinagkaloob sa atin na patotoo, na may relasyon tayong lahat, naka-engage tayong lahat sa Panginoong Jesucristo. Secured na tayo. Pagka naka-engage tayo, nakatalaga na tayo, itinakda na tayo, sariling mana na tayo. Aling religion ngayon ang pupwedeng maghayag ng ganitong kalinaw na paghahayag na sa muli niyang pagparito, babalikan niya yung sariling kanya. Ano ang pangalan ng sariling kanya na templo, na sambahayan niya, na sarili niyang bayan na itinayo niya, na inihayag natin yung kaluwalhatian at karangalan ng tumawag sa atin? Mga saksi sa pagkabuhay na maguli, yung kaharian niya, pinagaharian niya ng katuliran na nagpapatotoo sa social media. Inalis ang kaharian sa Israel, saan dinala? Sa isang bansang magkakabunga sa sikatan ng araw. Kaya all in all, yung lahat ng nagre-research, isa lang ang pupuntahan katutuparan ng hula ng mga banal na propeta. Magaganap sa bawat participants ng Panginoon Jesucristo na at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Ang meaning po ng Sayon, galing sa sinapupunan na salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Ito ho, upang magtanyag ng nakalulugod. Ito pala yung nakalulugod na kaarawan ng Panginoong Diyos na itinangi ngayon na. Yung mga tumatakas sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala, yung mga butismunado sa pagkabuhay na maguli. Dilinis niya yung maruming lakad ng paniniwala natin. Ngayon, nabubuhay tayo sa tanda ng patotoo, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na iginawa tayo ng halimbawa na ikabubuhay natin at paniniwalaan natin ngayon. Amen po ba? Amen. Panliligtas, paghihiganti ng Panginoon Diyos ngayon. Kaya lahat ng mga nakakarinig, binigyan tayo ng kalayaan at karapatan lahat eh. At upang manumbalik na yung diwa ng espiritu ng alaala sa puso't isip natin at makatiyak na tayo na bawat isa naka-engage na. Amen po ba? Bawat isa may relasyon na. Walang problema kahit saan man tayo naroon, reliyong nadaya tayo. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag, siya pumipili, siya kumukupkup, siya humihirang sa atin bawat isa. Siya nagbibigay ng bunga ng pagkaunawa natin bawat isa. Siya nagpapatibay ng kaalaman at unawa natin bawat isa. Siya ang karunungan na hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa kaligtasan ng lahat ng nakakarinig. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung kahayagan ng freedom of speech, freedom of communication? Kung hindi ko ipapahayag ito, hindi natin maririnig ito, hindi tayo magkakaroon ng pag-asa at relasyon, hindi tayo ma-engage sa isang mangmang at sa isang mahina na tao na naririnig nyo, na nakatayo na ibinubukay lagi po sa hula ng mga banal na propeta, na nangyari yung hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol na kundero, katuparan ng hula ng mga banal na propeta, Passover feast! Ito ho, ang Passover feast, ito yung senyo ng mga iglesia, ito yung habag ng Panginoon Diyos sa atin, sa pangalan ni Jesucristo, meron tagapamagitan upang tayo kupkupin at ariin, matuwid na bayan, banal na sarili niyang pag-aari. Amen po ba? Amen. Inihahayag natin yung karangalan ng tumawag at tumili sa atin at nahabag sa atin bawat isa upang bigyan tayo ng pag-asa sa hinaharap sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Mga naninindigan sa patotoo, siyado ang paniniwala. Nag-engage po ba natin? Naunawaan po ba natin? Huwag natin suportahan yung hindi ginawa ng tagapaglistas. Amen po ba? Amen. Huwag tayong padaya doon sa mga naparitong silandigan yung mga temporaring bagay. Naunawaan po ba natin nung dayain ng tagapagligtas? Dinaya ni Satanas ang tagapagligtas. Ibinigay kay Satanas yung lahat ng mga bagay na temporaring nakikita. Sabi ni Satan sa tagapagligtas natin, dumuhod ka lang sa akin, ibibigay ko sa iyo, nakikita mo. Ano po, sagot ng tagapagligtas? Hindi lang
sa tinapay nabubuhay o hindi lang sa temporaryong mga bagay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Napahiya si Satanas, tinalikuran ng tagapagligtas eh. Amen po ba? Saan napunta si Satanas? Saan? Nandadaya si Satanas araw at gabi. Inaakay niya para may makasama siya sa pagdurusa sa impyerno. Kapatid, gusto mong makasama? Dalawa lang pamimilian natin eh. Kaligtasan ba? O pagdurusa? Dalawa lang. Ngayon, naririnig natin yung kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ikabubuhay natin yung pagkabuhay na maguli. Ito yung pagkain, inihanda natin na kinakain natin bawat isa, ilan man ang tawagin niya. Lahat ay makakakain tayo. Ito yung pagkain, hindi napapanis, hindi nasisira, hindi nabubulok. Bagamat hindi ako exempted dito sa mundo, pero ito yung pagkain, inihanda, kinakain ko. Ibinabahagi yung pagkain, ibinigay, inihanda ng tagapagligtas sa bawat taong nakakarinig. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo ba hindi ako naging madamot? Transparent sa social media. Kung ano yung kinakain ko na inihanda ng tagapagligtas, ibinibigay ko sa kapwa ko. Ito yung napaka-dakilang utos, yung pangalawang pangutos. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Hindi sa temporaryong bagay ako tumutulong sa kapwa ko. Ito yung pagkain inihanda sa atin. Kaarawan ng Panginoong Jesucristo ngayon. Bilang naninindigan na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Inaakay ko ang marami sa katiyakan ng pag-asa ng kaligtasan natin, bawat isa. Sa kaligtasan ng mga apo natin, ng mga anak natin. Tingnan niyo yung mga nangangaral. Ang Panginoong Jesucristo kaya isinugo para parangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Ang daming nangangaral, ginamit sa pakinabang yung pangangaral, sa pangangalakan, pararatingan sila ng sumpa ngayon. Hindi naligid siya eh. Yung mga sikat na mga nangangaral ngayon, ano dumarating? Kahihiyan! Nakasisindak na kahihiyan. Ito, sa isang mangmang na kalagayan, mahinang kalagayan, dukhang kalagayan. Ito, nakatayo sa harapan nyo, naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Ipinapangaral ko yung pangunang utos na ang Panginoong Jesucristo ang pangunang panukala ng Panginoon Diyos at yung pangalaway, ibigin ko yung kapwa ko tao, ipahayag ko po ito sa social media upang marinig ito ng mga mapagkailangan sa kaligtasan at yung mga nagugutom sa paniniwala ay mabusog na at yung mga nauuhaw sa paniniwala ay mapawi na yung kauhawan. Amen po ba? Amen. Natitiyak po ba natin yung naririnig natin na nauunawaan natin? Amen. Nakasali ko sa kompetisyon na pakikibaka sa mga sinungaling na mga karal ngayon. Eto ako nakaharap sa harapan ng social media through YouTube. Breakthrough. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Kaya magkaisa tayo ng pananalig at pananampalataya at ipanalangin natin yung minamahal natin bansa. Kaya yun, napapanood ko sa Facebook eh. Nagkukomenta ko eh. To all Filipinos, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Sasampalatayanan natin ang Panginoong Jesucristo at nagpatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli. Panalangin natin yung minamahal nating bansa. Naunawaan po ba natin? Ito yung magagawa natin bilang sambayan ng Pilipino. Huwag tayo maging kritisismo sa mga namumuno ng ating minamahal na bansa. Kung mahal natin, kung talagang tunay na Pilipino tayo, iginawa tayo na walang hanggang tipan eh. Diringgin tayo ng Panginoong Jesucristo at ipaghihiganti tayo sa mga kumakamkam ng property ng ating minamahal na bansa eh. Let us pray for the nation to all Filipinos. Ano po? In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po ba natin? Bilang tao, bilang Pilipino, kailangan marinig ng Panginoong Jesucristo yung hibig at daing natin.
upang yung mga leader ng ating minamahal na bansay magising na sa katotohanan. Dahil lahat man ng kayamanan dito sa mundo, kung iipunin natin, wala rin kabuluhan o value kung ang kaluluwa naman natin ang mapapahamak. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Abalang-abala mga tao ano po? Abalang-abala. Pero nangangamba naman sa mga kalamidad na dumarating, ano po? Nangyayari na nga po yung hula ng mga banal na propeta, kaya itong naririnig natin, hindi lang ako basta tumayo sa harapan nyo, kundi araw at gabi, humihibig ang abang lingkod nyo, sumasangguni bilang lupa na nakikita nyo na tao. Kaya ako sinabing lupa, galing ako sa lupa, galing ako sa alabo. Amen po ba? Amen. Amen. Pero pinagkakalooban tayo na hindi tayo pinababalik sa lupa Kaya binigyan tayo, ginawa tayo ng panukala at tagubilin na aalalahanin natin pag nagdiriwang tayo Aalalahanin natin na iginawa tayo ng walang hanggang karakter na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli upang kung saan naroon yung pinaniniwalaan natin doon tayong lahat. Maliwanag po ba na sa labi ng Panginoong Kristo na nahayag yung sinasalita ko? Amen. Lahat ng magpapatotoo binibigyan ng comfort zone, binibigyan ng declaration of faith, ng foundation of faith. Lahat ng magpapatotoo na nakakarinig ng patotoo, buhat panuuna, kasama na tayo. Gusto niyo marinig yung galing sa labi ng Panginoong Kristo yung sinalita sa lahat ng nakakarinig. Kaya doon pa lang 100% na yung katiyakan natin bawat isa. Open the book of John chapter 15 verse 27. Basahin po natin yung buong chapter ng chapter 15 para maunawaan natin kung sino yung kausap niya. Amen po ba? Amen. Nakaseparate yung 12 apostol ng Kordero. Kaya lahat ng aral ng mga apostol ng Kordero, nagpapatotoo sila sa paghahayag nila ng paniniwala. Naka-engage. Naunawaan po natin, Amen. kung tayo Pilipino, huwag tayo magpabanding-banding. Hindi ko po pinapakailaman yung buhay natin, ha? Hindi ko pinag-ihimasukan yung pamumuhay natin. Pero nagpapaalala ang Panginoong Kristo ngayon. Huwag kung kailan huli na, saka tayo nagpapakita ng kaipokritohan. Ano po? Alam niyo, yung nasasaktan, yung mga ayaw pasakop sa pag-iisip ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Amen. Nanawaan po ba natin kung magkakaisa tayo ng pananalig at paniniwala? Pakikinggan tayo ng tagapagligtas natin. Lahat ng bansa, namamasdan lang niya Sino ang may control ng buong mundo? Isa lang ang Panginoong Kristo lang. Sino ang may hawak ng buhay natin lahat? Isa lang yung naririnig niyong pinapahayag ko sa social media. Kaya yung natatakot, ayaw pasakot. Ang kahalingin to, kagalakan Kapanatagan, kapayapaan ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Paghihigan din na ng Panginoon dito, kaya binibigyan tayo ng kalayaan sa lahat ng makakarinig. Kung tayo ba'y tatalima sa naririnig natin, o hindi pa tayo susunod dito. Huwag tayong magtataka kapag may nangyayari na sa buhay natin. Hindi na bago. Nahahayag na itong napakadakilang tanda na pinatunayan sa ating lahat. Mismo ang Panginoon Diyos mo ang nagpakilala nito. Tapos bilang taong pagkaraniwan, ayaw nating digin ito. Amen po ba? Amen. Kung alin yung hindi gumawa ng kasaysayan sa nating pinaniniwalaan. At gustong-gusto natin dun sa tayo dinadaya. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Nakilala ba natin kung sino gumawa ng katotohanan? Ang Panginoon Diyos din na nagpakilala ng katotohanan, magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang pamumuhay ng paniniwala natin lahat. Amen po ba?
Amen. Ang gaganda ng mga suot ng mga nangangaral ngayon, ginamit siya pakinabang, konting gawain puro involved pera. Ang tataas pa ng posisyon. Ang tunay ng Diyos natin, yung pangalan ng ibinigay. Amen po ba? Amen. Mabubong ko ngayon yung mga antikristo. Isa lang ang Master of Doctorate. Isa lang ang principal and foundation of our faith. Through our Lord Jesus Christ in the resurrection, go to heaven. Wala nang ibang pangalan pa. Kaya magsasambulat sa kahiyan itong mga ministro ni Satan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoong Kristo ngayon? Paghihiganti na. Kaya pinupupuk niya tayong lahat para magigtas tayo at magkaroon tayo ng pag-asa. Huwag tayo magmatigas ngayon. Kung akong tao lang na nakikita at narinig nyo sa social media na nag-ahayag ng katotohanan na naninindigan, nasaksi po ako sa pagkabuhay na mauli, na bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na nakatala sa langit ang pangalan ng bundok ng Zion na kalipunan ng mga iglesia na katawan ng Panginoong Kristo. Hindi natin mapaniwalaan. Paano pa tayo maniniwala kung paparito na tagapagligtas? Hindi natin natakasan yung umalipin sa ating walang kabuluhang paniniwala na sa libutan. Naunawaan po ba natin? Amen. Bilang tao katulad nyo, nadidinig niyo katotohanan ang pinapahayag ko. Na binibigyan na tayo ng pagkakataon na takasan natin yung mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Diyan tayo naging abala Diyan tayo nadaya Takasan natin. Manindigan na tayo dito sa narinig natin. Ito yung katotohanan, masakit tanggapin na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin? Amen. Ang daming nangangaral hindi sila nakakalaya sa kasalanan Amen po ba? Amen. Ako po yung nagbabantay at nag-iintay ng lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Watchman servant, tagapagbantay, tagapaghatid ng balita ng kaligtasan nating lahat at katiyakan nating lahat, taga-akay at magkaroon ng pag-asa ang maraming nakakarinig ng tinig ng ating tagapagligtas ngayon sa panahon ng kawakasan. Last days, mapanganib po ito. Kung ako lang mismo na narinig nyo, hindi nyo mapaniwalaan, how much more yung paparito na. Where is your trust in the Lord? With all my heart, with all my mind, with all my faith and act. Alam niyo pananampalatayang may gawa. Lantad na lantad at hayag na hayag sa social media yung naka-engage na tinawag mahina at makmangat dukha. Amen po ba? Amen. Saan dinaya ni Satanas si Eva? Sa bagay na nakikita, bunga ng kahoy. Di ba? Nakikita yung bunga ng kahoy. Kaya nadaya si Eva. Who is the mother of flesh? Eve. Kaya tinawag siyang Eve. Siya ang ina ng lahat ng lahi ng tao. Sino lang ang magpapalaya sa ating lahat at tutubos? The greatest name, Jesus Christ, the Messiah. Ginawa tayo ng napakadakilang panukala upang alalahanin natin yung walang hanggang kagandahang loob at kabutihang loob niya na tuwing nagdiriwang tayo, inaalala natin yung pagdurusan niya at kamatayan niya sa krus hanggang sa muli niyang pagparito. Ito ako, nakatayo sa harapan niyo, isang mangmang at mahinang tao lang. Pero ibino-voice out ko yung hula ng mga banal na propeta na nangyari at magpapatibay at magpapatatag sa ating lahat at magbibigay ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin lahat. The greatest Messiah, the Lord of Lords, the King of Kings, the Judge of Judges. They come to meet my Holy Spirit in the resurrection. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ang policy po ng tagapagligtas, 2 o 3 nagkatipon naroon ako sa inyong kalagitnaan.
Ito, yung tabernakulo. Jesus Christ is the greatest tabernacle of our faith in the resurrection. Kung nasaan ang kaharian, nandun ang setro. Dalawa o tatlong nagkatipon, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen. To all people of God, manindigan tayo. Hindi naman para sa mga duwag yung kaligtasan, para sa matatapang ito eh. Alam nyo, yung mga duwag ayaw umalis sa pakinabang, iniibig nila yung pakinabang. Masakit. Amen po ba? Yes. Naramdaman ba natin kung paano natin ipagmungkahi ang Panginoong Kristo sa pakinabang na nakikita natin sa mundong ito? I am a poor servant. I am a watchman servant. I am awardee ng National Housing Authority ng Cabanatuan City, Province of Nueva Ecija. Ito yung pagiging steward ko, poorest. Pero nagagalak ako ngayon kung paano ako kinukop ng Panginoon in the seventh continent. Nadidinig natin ang walang hanggang salita na makapangyarihan na nilalang ang langit at lupa. Amen po ba? Amen. Isa lang ang paniniwalaan natin. Maghihiganti ang Panginoon Diyos ngayon sa pangalan ni Yesu Cristo. Naririnig natin yung tinig niya. Unawain na po natin mabuti. Huwag na tayong pahuhuli, wala sa huli pagsisisi. Yung katotohanan narinig natin nangyari, ginawa yung katotohanan nangyari na nasulat sa banal na kasulatan na sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero, na ang mga banal na apostol ng Kordero, ang mga magulang natin pagdating sa pananampalataya na naka-engage sa Panginoong Jesucristo, nag-go to heaven. Kaya sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Naunawaan po natin yung daan ng katotohanan ng buhay na walang hanggan na tagapagbana ng kanyang pangako. Ito ho, ako sa harapan nyo. Makinig po tayong mabuti. Hindi pa gandahan ang pangangaral eh. Hindi pa gandahan ang ekspresyon ng grammar ng paghahatid at pagdideliver ng mabuting balita ng kaligtasan. Kundi ang pagdideliver ko, meron akong idinideclare that may kinukuta kong prophecy. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hindi sa lakas ko, hindi sa kapangyarihan ko, hindi sa karunungan ko, kundi sa pamamagitan ng gawa ng tagapagligtas natin, ipinapahayag ko yung halimbawa na ginawa niya na maghahatid sa atin sa kaligtasan bawat isa. Dahil marami nang nakawala, marami nang pinakawalang ministro ng kadiliman si Satan upang dayain ng sansinukob, upang akayin sa pagdurusa. Who is liar? Satan is the greatest liar. Dakila rin siya sinungaling eh. Kaya, ang bilin sa atin eh, mangilag tayo sa mga pag-ibig sa salapi at mga bagay na nakikita. Sabi niya, hindi ko kayo pagkukulangin, hindi ko kayo pababayaan. Sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng sanlibutan. That is the promise of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. People of God, listen carefully. May tao pa po ba ang Panginoong Jesucristo sa social media? Huwag tayong pumayag na kung kailan huli na ang lahat, tsaka tayo magiging ipokrito pa. Amen po ba? Amen. Alam nyo, hindi nandalangin ko itong lagi. Day and night, araw at gabi, humihingi ako ng lakas. Humihingi ako ng dagdag ng kaalaman at kalunungan upang kung tumatayo ako sa pulpito, buuin niya ang salita ng pangungusap sa puso, isip at labi ko, ipaghihiyawan ko sa social media. Yung kabutihan walang hanggang italay niya sa lahat ng naagipin ng kasalanan upang makalaya na tayong lahat at makamit na natin yung pag-asa ng kaligtasan at pangako ng buhay na walang hanggan natin bawat isa. Naririnig niyo po ba ako?
Amen. Ito yung napakadakilang pagdiriwang na inaalala natin yung kamatayan sa krus. Yung pagkabuhay niya maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Huwag na tayong pakiisa pa sa mga walang kabuluhang pinakikita ng sanlibutan. Iginawa na tayo ng panukala eh. Kaya ang tabernakulo ng Diyos nasa mga tao eh. Jesus Christ is the greatest tabernacle of our faith in the resurrection. Nauunawaan po ba natin? Amen. Ito na yung kapagsikan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa lahat ng makakarinig. Kaya lagi kong binabanggit na unawaan po ba natin? Huwag kung kailan dumarating ang mga pagdurusa tsaka tayo, ako na lang, paghahanap sa Panginoong Jesucristo eh. Amen po ba? Amen. That is the reality of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. People of God, listen carefully. Makinig tayong mabuti. Unawain natin mabuti itong pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ito po ang nakalulugod na alay at tagahain ng pagdiriwang. Nakaseparate, nakadignify ang official na sambahayan ng Panginoon Jesucristo. Lahat ng nagpapatotoo, na nakakarinig ng patotoo, sinabi ng tagapagligtas sa ating lahat, una pa lang, nakasama niya na tayong lahat. Nagigets po natin, naunawaan po natin, saan ang galing na salita, yung sinasalita ko na naririnig nyo through social media, that is breakthrough. Sa labi ng Panginoong Jesucristo po nang galing eh. Amen po ba? Amen. Ito yung nakalulugod na pagtatanyag ng kapurihan at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos eh. Yung sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan na ginawa tayo ng tanda ng patotoo na magiging tanda tayo dito sa lakad ng mga hindi sumasampalataya. Magniningning tayo sa kalulatian at karangalan, magpakailan-kailan pa man. Unlimited yung crown na ibinigay sa atin, bawat isa. Hindi temporary. Yung crown na ibinigay sa atin na ginawa. Iuukit ko sa inyong puso, isusulat ko sa inyong isipan, hindi mawawalay sa inyong labi, at ang kanat lahi at lipi natin. Wow! Hallelujah! Lord, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection, they come to meet my glory in this place, in the seventh continent, all over the nations. Naunawaan po ba natin na sumasa atin ng Messiah, sumasa atin ng tagapagligtas sa salita, paniniwala, pag-asa, kagalakan, karunungan, katalinuhan, kaalaman. Amen po ba? Amen. Nakagaganap na itong pinihanda sa ating pagdiriwang talagang ikiniklaim ko, pinaghihiyawan ko sa buong sanlibutan. Dito lang matutupad sa bansang Pilipinas ang kahariang walang hanggan na pinihanda ng Panginoon Diyos. Lahat ng sasaksi sa pagkabuhay ng maguli, markado silyado piripirado na sa langit, official na sa langit. Na-evaluate na po ba natin yung mga relihiyon ngayon? Na-sure na ba natin kung alin lang ba yung organisasyon na itinayo ng Panginoon na sarili niyang delegasyon at kongregasyon na siya ang nagtatak ng paniniwala natin lahat na sa kanyang pagkapanganay naging bunga tayong lahat at hayag sa labi natin yung pagiging bunga ng tagapagligtas. Hayag na nagpapatotoo tayo, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na wala tayong ikinahihiya at wala tayong alinlangan at pangamba, kundi naninindigan tayo sa patotoo na tayo ang magiging tanda na naglilingkod at tumatalima sa tunay na Diyos ng banal na bundok ng Zion. Na-clarify natin yung bunga sa pagkapanganay. May mga tanda ng patotoo na ipinaghihiyawan sa social media yung katwiran ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Panginoon ng mga Panginoon,
Naka-engage. Amen po ba? Amen. Who is the friend of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Who is the bride? You and me. That is the bride in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ikaw at ako ang pinatutunayan ng banal na kasulatan na magiging katulad niya sa muli niyang pagparito. Jesus Christ is the greatest groom. Churches is the greatest bride of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nabawa natin, they come to meet my glory. Namit ba natin yung kapurihan, yung kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na ating tagapagligtas, the one true God? Amen po ba? Nagpakilala siya at nagligtas siya. Sabi ng Panginoon, ako ang Diyos, walang iba, liban sa akin. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon. Kayo ang nilalang ko, sabi ng Panginoon Diyos, walang ibang Diyos, liban sa akin. Amen po ba? Amen. Kayo ang kaibigan ko, sabi ng Panginoon Jesucristo, yung nagpapasakop sa pag-iisip ng tagapagligtas. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo ang kinauwian ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at paniniwala natin lahat. Nanawaan po natin yung naka-engage sa Panginoong Jesucristo, silyado. Amen po ba? Amen. Kaya napaka the greatest celebration ito eh. Kaya evaluate na natin doon sa lahat ng mga organisasyon pagdating ng relihiyon. Ang bundok po ng Zion, non-profit organization eh. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Amen po ba? Jesus Christ is the principal of our faith. Jesus Christ is the minister of our faith. Jesus Christ is the key of our faith, go to heaven. Jesus Christ is the way, the truth, go to heaven. Jesus Christ is the light of the world. Jesus Christ is the bread of life. Amen po ba tayo? Amen. Binibigay na sa atin yung susi eh. Upang mawala na ng kapangyarihan yung impyerno na, kamatayan at pagdurusi. Amen po ba? Jesus Christ is the key of our faith in the resurrection. Sabi ng Panginoon eh, ako ang susi. Ako ang namatay at nabuhay na mabuli. Ako ang susi at walang kapangyarihan ng Hades, ng impyerno, ng kamatayan. Napakapalan po natin po sa lahat ng nakakarinig na binibigay na sa atin ng walang bayad yung susi ng kaligtasan ng kaluluwa natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Jesus Christ is the door of heaven. Eh lahat ng hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, baka hindi makarating doon sa pintuan ng langit eh. Bakit? Ang daming na paritong nakangaral na ginamit sa pangangalakal ng katotohanan. Ginamit sa pangangalakan po eh. Tuwan-tuwa naman, magaganda buhay. Pag mainit eh, nasa aircon. Ang nagbabayad yung mga miyembrong dinaya. Amen po ba? That is the reality eh. Alam nyo, ang daming magagaling na mga nagpapakilala, matataas ang posisyon at makarangalan. Eh hindi naman sila ang ipinako sa krus. Hindi naman nakatikim ng isang latay man lang ng pagdurusa sa krus. Ang tataas ng posisyon, bagamat ang tagapagligtas ay tunay na Diyos na pinaglingkuran tayong lahat, pag-ibig ang inalay sa ating lahat eh, para tayo makaahon sa kabagabagan. Kundi pagkalooban tayo ng pag-asa sa hinaharap sa mga bagay na di natin nakikita na ikinabubuhay natin yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. At maging tagapagmana po tayo ng pangako ng buhay na walang hanggang bawat isa. Amen po ba? Amen. Nakagagalak kong patuloy na gunitain ang non-profit organization, ang principal at ministro ng Iglesia ng Bundok ng Zion na walang kinauugnayan alinmang organisasyon pagdating sa paniniwala, kundi ang foundation ng paniniwala ng Bundok ng Zion
iginawa tayo ng character at concept na forever and ever. Amen po ba? Jesus Christ is the greatest conceptualize of our faith in the resurrection. Go to heaven. Kaya napakalaya nito, lahat nitong makakadinig, binibigyan tayo ng kalayaan lahat, ng freedom. Through communication, through social media, that is breakthrough deliverance of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya upang magtanyag ng nakalulugod na taon ng Panginoon, ito, naunawaan po natin yung pagtatanyag ng nakalulugod na araw ng Panginoon. Ito yung nagrite sa gift of God. Ito yung regalo sa ating bawat isa. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang nag-compose nung inaawit natin. Hindi naman ito kathan-isip nung napapanood yung umaawit ng bagong awit din. Kundi sumasa kanya yung karunungan ng tagapagligtas natin bilang isang taong nagpapakumbaba at nagpapakababa upang mabuhay at ikabuhay at nagtitiis at nakikipagsapalaran sa kapigatian ng sanlibutan ito. Amen po ba? Na isang bunga ng kagalakan, tumutulo na lang ang luha ko habang nagsasalita ako sa harapan ng maraming tao. Bunga ng kagalakan. Dahil mismo ako, namamangha na rin ako. Bilang taong katulad nyo. Mahina lang po ako, dukha lang po. Sino maglilip up? Ang Panginoong Jesucristo maglilip up dun sa magpapasakop sa kanyang kalooban. At ibabagsak din niya ang nagmamatayo, nagmamarunong, nagpapanggap na mabuti. Isa lang ang righteous, isa lang ang mabuti. Ang Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesucristo, ang napakadakilang mabuti na Diyos na nagpala at nagbigay ng walang hanggang kabutihan at kagandahan loob sa ating bawat isa, ang nagbigay ng binhi ng patotoo upang marating natin yung kanyang kinaroroonan na sinabi niya na I am the way, the truth, and the life. Babalik siya. Dahil babalikan siya na umaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang inihabilin sa atin. Siya ang gumawa ng alaala na inaalala natin na kanyang delegasyon, na kanyang kongregasyon. Sino nag-assembly ng delegasyon ng Panginoong Jesucristo? Who is the head of our faith? Who is the author of our faith? Masdan natin si Jesus na gumawa ng matulid na paniniwalaan natin para tayo mabuhay at maging tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. One true God, I declare in the seven continental over the nations. At isa lang yung kaharian na pinaggayak ng tahanan sa langit na official. Amen po ba? Amen. Kaya non-profit organization, walang kinauugnayan any organization sa mundong ito, kundi iisa lang. Ang foundation ng paniniwala na pinapahayag ko sa social media, na ilan man ang tawagin niya, covered tayo sa transformation ng faith na ipinagkaloob sa atin bawat isa. Na kung mahayag na siya, mahayag na rin ang lahat ng mga itinakda niyang tagapagmana ng kanyang pangako na buhat para sa pasimula ay kasama niya na nagpapatotoo sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya Iglesia ng Bundok ng Zion ang may katangian ng inihanda ng tagapagligtas na non-profit organization. Kaya lahat ng nakakarinig at nakakapanood ng channel ng Bundok ng Zion kalayaan na natin mag-evaluate ngayon Pero itinatanyag ko ito buhat sa Genesis, sa pasimula, hanggang sa Revelation. Ibinigay na po ng Panginoong Jesucristo na package din ito sa mga iglesia. Natatalima tayong lahat. Pagdating sa Revelation, yung 144,000 na nilulukukan ng kordero, hindi nasumpungan ng kanilang labi ng kasinungalingan. At maging yung mga inheritance na nalalabi na remnant
nakapupuna ng 144,000, hindi rin nasumpungan ng kasinungalingan ng kanilang mga labi sa kanilang paniniwala sapagkat ito yung napakadakilang tanda na ginawa ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo na nagdusa siya sa krus hanggang kamatayan upang lahat ng mga kasalanan natin at pagkukulang natin ay punan niya. At siya, ang hari ng mga hari na nagpatawad sa atin na tumatahan sa puso't isip natin yung katuwigan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Amen po ba? Amen. Naunawa ba natin yung katangian ng maluwalhating bundok ng Sayon? Dito lang pupuspusin ang kadakilaan at kalawalhatian ng Panginoong Kristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung tinig na pinanggagalingan ng kanyang maluwalhating bayan na recorded na sa langit. Bibigay ako sa inyo na example, ano po, sa mga programa na ginawang konsepto lang ng tao para makinabang yung tao pinag-usapan sa batas ng gobyerno ng Estado ng Pilipinas. Kung saan galing yung konsepto ng Itbulaga. Di ho ba si attorney ang namagitan pinatunayan sila na sila ang gumawa ng konsepto na magitan ng komisyon. Di ho ba ipinasara yung gumamit ng Itbulaga dahil hindi sila ang pinanggalingan ng konsepto. Ay ngayon, eto, malinaw na malinaw. Sino ang nagpasa ng krus upang tayong makasalanan ay minsan mamatay para lahat ng tatalim may patay sa kasalanan. At nung buhayin sa ikatlong araw ay nahayagan na raw ng Diyos na Espiritu. Bagong nilalang tayo lahat ngayon. Lahi tayo ng tagapagligtas ngayon. Kaya nakalulugod na pagdiriwang itong nagaganap sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan. At naka-engage tayo na nagaganap sa atin yung itinangin niyang panahon na nagdiriwang tayo na inaalala natin yung sacrifice on the cross. Na siya ang gumawa ng binhi ng patotoo, nung sealed by the Holy Spirit, inuukit sa puso natin at isinusulat sa isip natin, hindi nawawalay sa angkan at lahi natin at labi natin yung patotoo. Silyado tayong lahat. Covered tayo ng lahat ng walang hanggang kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Kristo na ating ikabubuhay. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung nakalulugod. Amen. Nakalulugod na pagkatanyag ng kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Kristo na ating paniniwalaan. Mga brothers and sisters in Christ in the resurrection. Ginawa tayo Amen po ba? Ito, ikukot ko sa inyo ito unawain natin mabuti. Huwag pagulamihanan ng inyong mga puso. Magsipaniwala kayo magsipaniwala kayo sa Diyos, magsipaniwala naman kayo sa akin. Ito, naunawaan natin, huwag magulamihanan yung isip natin, yung puso natin. Magsipaniwala tayo sa Panginoon Diyos, magsipaniwala tayo sa Panginoon Kristo. Sabi ng Panginoon Kristo, ako at ang Ama iisip. Isa na ang Espiritu, pinaguloto ng mga nangangaral na ginawang pangangalakan Amen po ba? Amen. Sa bahay ng aking Ama maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng kalalagyan. Tignan niyo yung mga iglesia ng Panginoong Kristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Kaya siya umakyat sa langit upang ipaghanda yung mga iglesia na magpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli ng mga sumampalataya. Na ipaghahanda tayo ng kalalagyan sa langit, ng tahanan sa langit. O di babalik siya. At ano naman ho ang pangalan ng mga iglesia na inassembly niya na iisa lang ang doktrina at bautismo at paniniwala na bunga sa pagkapangalan?
Naunawaan po ba natin? Kaya nangyayari ngayon yung sinabi kay Propeta Isaias na chapter 4 verse 5 at ang Panginoon lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Naunawaan na po ba natin? Kung yung tinutukoy na Sayon mga people of God, mga tao, mga pamilya. Hindi tayo pinagagawa ng building para doon lang tayo magkaisa ng paniniwala. Anywhere, everywhere. Suma sa atin ang tagapagligtas dahil sa puso iniukit, sa isip isinulat, lumalabas sa labi, hayag sa social media na naka-engage, may relasyon. Nag-iintay at nagbabantay ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. At kung ako'y paroroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Ang linaw po ng God's promise in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yung ginaganap natin patotoo? Ipinaghanda tayo ng tahanan sa langit at kalalagyan upang sa pagparito niya, kunin niya yung sariling kanya. Kaya ililip up tayo ng Panginoon Kristo, dadalhin tayo doon sa kalalagyan natin sa kalangitan dahil siya lang ang makapangyarihan, tunay na Diyos na kinilala at pinaniniwalaan natin na nagtanyag ng pagkilala at kaligtasan natin bawat isa. Babalik siya at babalikan niya yung kanyang kahariang napigati, nalungkot, nagbantay, nag-intay sa muli niyang pagparito. Humihiyaw sa social media. Itinatanyag ang nakalulugod na kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo na ating tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay ng masili. Babalik siya. Babalikan niya yung pinaghanda niya ng tahanan sa langit. What is the name of Kingdom of God? Ang dami hong mababasa. Pagdating sa Revelation, chapter 14, verse 1, at ang puntero nakatayo na sa banal na bundok ng Sayon na pinag-aharian niya. Amen po ba? O, di tao pala pag-aharian niya, mananahan niya sa puso't isip kung nakakarinig ng salita ng katotohanan na pinapahayag ko sa social media na naninindigan ako sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Alam niyo mga nangangaral na nangangalangan, kaya hindi na nila mabago yung aral nila. Bawal dagdagan mo ito, bawal bawasan ito. Ang sino mang magdagdag sa hula ng mga banal na propeta, idadagdagan ng salot sa kanilang buhay. Ang sino mang magbawas sa hula ng mga banal na propeta, hindi na sila makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya nanginginig na itong mga antikristong nangangaral sa YouTube, sa social media. Alam nyo, hindi ako tinayo ng Panginoon dito para mag-isip ako ng viral o trending eh. Hinirang ako at tinahabagan ako upang magawa ko yung tungkulin ko bilang tao na ganapin ko yung pag-unang utos. Ipahayag ko yung ginawa ng Panginoon Diyos na itinalaga sa pamamagitan ng lalaking si Yesu Cristo na pinatunayan sa maraming mga bansa ng buhayin niya maguli. Amen po ba? Amen. Ito yung katungkulan ko bilang tao. Bilang watchman servant, bilang mabuting katiwala. Ito, pinapahayag ko yung love your neighborhood. Yung pag-unang utos. The greatest commandment. Ang Panginoong Kristo po. Sabi nga ng Panginoon, kung ako'y iniibig nyo, tutuparin yung utos ko eh. Dahil siya ang utos, siya ang katuparan ng utos. Diba na, napapanood natin yan eh. Nung malapit na siyang mamatay eh. Sabi niya, Father God, it is finished. Napakadakila pong panukala.
natapos ko na yung gawa na pinagagawa mo sa akin. Luwalhatiin mo sila na gaya naman na pagluwalhati mo sa akin. Nahayag po ang larawan ng tunay na Diyos nung namatay na siya sa krus. Kaya sabi ng isang makasalanan, Panginoon, isama mo ko sa iyong kaharian. Ngayon din ay isasama kita sa aking kaharian. Faith! Nakamamahal. Nagigets ba natin? Amen. Naunawaan niyo ba na kaya may second coming of Jesus? May babalikan siyang gumaganap ng tabernakulo. Na ang tabernakulo niya ay nasa mga tao. Hindi sa building manggagaling yung paghahayag ng tabernakulo. Sa tao rin manggagaling ang paghahayag ng katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakalipin ng kasalanan. Kaya ito, muling nililim up at inire-restore ang dating sayo na nag-iba. At pupuspusin niya ng kaluwalhatian at kadakilaan ang sayo niya na itinigdig sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Ang daming nangangaral hindi maituro itong ating minamahal na bansa na dito ititindig ang maluwalhating banal na bayan na paghaharian ng Panginoon Kristo sa palatuntunan at kahatulan at kautusan. Nag-engage po ba natin? Amen. Kaya lahat ng tao ngayon abalang-abala Abalang-abala sa pangsariling kapakanan. Ano po? Nalilimutan natin na mayroong gumawa ng tipan upang tayo ay bigyan ng gampanin sa buhay na itong ginawa na pinatutuhanan ng Panginoon Diyos sa mga tao sa silong ng mga langit. Huwag natin lilimutin dahil dito nakapaloob ang pag-asa at pangako ng buhay na walang hanggan sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na hindi pagandahan ng expression, hindi pagandahan ng deliberasyon, hindi pagandahan ng pagsasalita. Ang pag-iisip ng Panginoon Diyos ay hindi pag-iisip ng tao. Amen po ba? Amen. Forever and ever ang kanyang walang hanggang pag-ibig na ibinigay sa tao. Isa lang ang isinugo niyang pangalan, nalilinis na maruming dagat ng paniniwala natin lahat. Isa lang ang maghahanda sa maluwalhating iglesia. Isa lang ang pastol ng bundok ng Zion. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Siya ang kahapon, siya ang ngayon. Jesus Christ is the Alpha and the Omega. Ang tunay na Diyos na pinaghihiyawan ko sa social media. Amen po ba? Amen. Ito po, isang mangmang na tao, isang hamak, awardee ng National Housing Government ng Estado ng minamahal nating bansa. Na kaya lagi kong ipinapahayag na magkaisa tayo mga Pilipino dahil ang tungkulin natin bilang tao, bilang Pilipino, isama natin sa daing ang mga leader ng ating minamahal na bansa. Bumibig tayo sa Panginoong Jesucristo at bago tayo dumalangin, ma-engage tayo, magkaroon tayo ng relasyon at pagsisihan natin ang lahat ng pagkukulang at kamalian na nagawa natin. Sabi ng Panginoon, hindi ko naalalahanin ang lahat ng kasamaan at kasalanan yung nagawa. Magre-respond siya sa atin. That is the responsibility of our beloved Filipinos. Naunawahan natin yung pagiging Pilipino, yung pagiging tao. Pagka nagkaroon tayo ng united faith na saksi sa pagkabuhay na mag-uli, minahal din natin ang bawat pamilya. Minahal din natin ang bawat sanggol na sisilang ng mga ina. Dahil mananaog ang habang nagaling sa langit sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Makikilala na maraming mga bansa na ang Diyos ng ating minamahal na bansa ay Diyos na makapangyarihan,
na niluluwalhati ng mga nakarinig ng kanyang tinig na saksi sa pagkabuhay ng magulang. Are you amen to all churches in the seven continents all over the nation? Amen. That is the greatest last thing. Naunawaan po ba natin ang hinahanap ng Panginoon? Maging inspirado tayo, maging demanding tayo sa hula ng mga banal na propeta. Pag nakikita ko yung sarili ko, namamangha ako. Dahil nagmamaterialize ang Holy Spirit sa puso't isip ko, lumalabas yung kapangyarihan ng salita at karunungan, pag-asa at kagalakan bilang inspirado na kinahabagan ng hari ng mga hari ng Panginoon ng mga Panginoon. Marami rin akong tao. Pero napakabuti ng Panginoon dahil gumawa siya ng kabutihan na habang i-apply natin ang katotohanan na pinagsisisihan natin na walang kamuluhang lakad ng pamumuhay. Inaalala natin yung walang hanggang kabutihan ibinigay niya sa atin na ginawa niya panukala, na inaalala natin yung pagdurusan niya sa krus, nagahiblaman ang buhok natin, hindi natin naranasan ang pagdurusan niya sa krus. Binigyan tayo ng gunita at alaala na iwanan tayo ng pangako na walang hanggang tipan, na alalahanin natin yung walang hanggang kabutihan ginawa niya upang i-restore niya at ilipat niya ang nagpapakababa at nagpapakaamo sa kanyang kalooban. Nagigets po ba natin? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Hindi na ho pangkaraniwan itong tinig na naririnig natin through social media. That is breakthrough to our Lord Jesus Christ in the resurrection. Itong naririnig natin, ang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo, na magbabalik na tayo ng maraming kapurihan, karangalan at kaluwalhatian. Magbabalik na tayo ng maraming pagkukulang natin para papurihan natin ang Panginoon Diyos ng ating mga propeta, ang Diyos ng ating mga magulang na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Ang maluwalhating banal na bundok ng Sayon ay may hula ng mga banal na propeta at may pinagsasaligan ng mga apostol ng Kordero na opisyal na nakatala na sa langit. Amen po ba? Jesus Christ is the key of our faith. Jesus Christ in the resurrection, that is the door of heaven of our faith. Go to heaven. Jesus Christ in the resurrection, that is the way, the truth, and the life. Go to heaven. Woo! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection in this place. And I declare in the seven continents all over the nation. The God's promise is materialized and charity all over the nation. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pundasyon ng banal na bundok ng Sayon, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Hindi tayo ang umibig sa Panginoon Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin. Nakuha po ba natin? Naunawaan na po ba natin? Na kaya siya umakyat sa langit at muli siyang paparito. Ipinaghagda ng kalalagyan yung mga bawat nakakarinig, natatalima at pasasakop sa pag-iisip ng tagapagligtas. Pinapawi yung kapag-amagan natin. Ano kahalili? Kapayapaan, pag-asa, kagalakan, inspirasyon. Amen po ba? Amen. Kaya pati mayayaman tanyag nato sa mayayaman Wala nang takot akong nararamdaman. Naninindigan ako sa katotohanan. Nagsasalita ako ng katotohanan. Pinalaya ako ng katotohanan sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng gustong magkamit ng pangako, eto, naririnig natin sa social media yung lantaran ng pagtatanyag ng nakalulugod na pangako ng tagapagligtas. Ito yung nakalulugod na pag-aalay ng
ng paghahain sa Panginoon Diyos ngayon. Yung ipaghiyawan natin yung ginawa niya, ipinakilala niya, itinakda niya patotoo. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Diyos mismo nagpatotoo nito. Ngayon, unawain natin bilang tao. Sino tayo bilang tao sa maririnig natin na hindi tayo tatalima dito? Magkaroon lang tayo ng konting karamdaman kung natatawag natin sa Panginoon Kristo dahil alam ng tao, pagka mamamatay, nararamdaman natin yung takot. Amen po ba? Amen. Kaya para hindi tayo makaramdam ng takot at kahalili kagalakan at inspirasyon, narinig natin yung katotohanan at pinapakaral sa social media na paniniwalaan natin. Palalayain tayo sa lahat ng kapag-amagan ng takot, ang kahalili pag-asa, kagalakan, at matagumpay at mabuting kapalaran ng pakikibakan natin sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Kaya, isa lang ang luluwa natin mga kapatid ko at mga kaibigan ko, bilang saksi tapat sa pagkabuhay ng muli, naninindigan po ako sa pagkabuhay ng muli. Kaya sinabing, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, wala mga karating sa akin kundi sa pamamagitan ko. Yung hindi kumilala sa tagapamagitan, kailanman hindi makakarating sa harapan ng Diyos na masarap. Hindi po pwedeng rumekta sa Panginoon Diyos yung hindi kikilala sa tagapamagitan. Dito pa lang sa mundo, daratnan silang nakakikilabot at nakasisindak, nakahihiyam. Dahil sinabi ng tagapagligtas sa mga banal na apostol, magsasambulat ang lahat ng mga nagpatiuna na inunahan ng tagapagligtas sa paghahayag ng katotohanan. Sa huling panahon niya, iginaya itong pamamahinga at pangingilin natin. Kaya napakadakila nito pagdiriwang natin na inaalala natin yung pagdurusa sa krus at yung kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya Passover feast, ano po? Hindi dadaan ng salot sa mga tapat na maglilingkod sa pagkabuhay na maguli. Hindi tayo dadaanan ng mga masamang makakaral ngayon, napapahiya yung masamang makakaral, nalalamtad sa social media katotohanan, nagpalaya sa atin ngayon Amen po ba? O di hindi na tayo sinner. Amen po ba? Amen. Pinatawad na tayo. Na-convert na tayo sa testimony na ginawa. Ito yung seeds of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito yung binhi na inihasid sa sanlibutan through social media. Maririnig natin ito. Sisibo nito. Tutubo sa puso natin ito. Amen po ba? Amen. At pag tumubo ito, mararamdaman natin yung kauhawan at yung gutom at pananabik. At pag nakaramdam tayo ng pananabik at kauhawan at gutom, at pagka tayo nakakakain ng tao-tawanan natin, mararamdaman natin, tumubo na ang salita na nagbibigay buhay, ang binhi sa puso't isip natin. Dumating na ang diwa ng alaala at pagkaunawa. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Purihin ang isang Diyos na tunay na iglesia ng bundok ng Zion sa pagkabuhay na magulit. Sa isang hama kong kalagayan, ako po'y nagtatanim upang maging survivor at namamasdan ko yung mga buto kong itinatanim. Na sa loob ng 3 araw, ngumingiti yung mga buto. At pagka yung buto, ito bubunga. Nakikilala ko na kung ano yung binhi kong itinanim. At ngayon, pag tumubo sa atin ang salita ng binhi, ng paniniwala, maunawanan natin na tayo ang mga sanga ng puno. Na nakilala natin ang puno. Nakilala natin kung anong uri tayong sanga. Na tayo ay galing sa puno at tayo ang mga binhi at may mga tatak ng binhi na nagpapatotoo sa pagkabuhay ng mga binhi. Amen po ba? Nakilala natin ang mga espiritu yung nakasama ng una ng tagapagligtas nakagaya ng espiritu rin yung nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay ng mga binhi. That is the seeds of our Lord Jesus Christ, the everlasting God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po natin dahil sayo ng mga sanga na galing sa sinapupunan ng puno. Amen po ba? Ang Diyos ay salita. Ang Diyos ay espiritu.
Saan galing yung sayo? Sa salita. Galing sa sinapupunan ng Panginoon Diyos. Galing sa salita ng Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Yesu Cristo, ang ating tagapagligtas, kaya tayo ay nagpapatotoo dahil nakasama niya tayo buhat pa lang sa pasimula. Amen po ba? Amen. Cover tayong lahat sa salvation, sa pagbabagong lahi. Generasyon tayo ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Kaya ang meaning ng sayon, napakarunong po ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo. Na ang definition ng sayon galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na sinampalatayanan natin yung sinugo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na babalik siya? May babalikan siyang sambahayan niya na itinayo niya sa paniniwala na lumuluwalhati sa kanyang walang hanggang kagandahang loob at kabutihang loob na inalay niya doon sa mga nalipin ng walang kabuluhang pamumuhay ng paniniwala. Ngayon na-restore na tayo. I-live up niya na tayo ngayon. Sino magbibigay ng arangan sa banal na bundok ng Zion? At sino magpapakilala at nagdideclare sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa? Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsalita, nagpakikilala ko kayo na aking tunay na mga lingkod. Dahil tayo ang may mga binhi ng patotoo na iniukit at isinulat sa isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung binhi ng patotoo. Amen po ba? Amen. Tayo ang iniharap sa madilim na dahon ng sanlibutan. Iniharap tayo sa spiritual warfare. Nakikipagdigba tayo ngayon dito sa mga sumira at nagkaila at naglihim ng kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo. Sinabi na sa mga banal na propeta na pararatingan niya na sumpa yung mga naglihim ng kaluwalhatian at karangalan niya sa pangalan ng Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Ito naman ngayon, yung sinugo, inaakay tayo sa katiyakan at pag-asa ng kaligtasan natin. Amen po ba? Kaya napakadakila nung ginawa niyang halimbawa na pag-asa, paniniwala, pag-ibig, kagalakan, karunungan, katalinuhan, pagkaunawa. Iisa lang po ang pinanggalingan ng lahat ng karunungan at kaalaman at biyaya ng pananampalatayang ipinagkakaloob sa bawat nakakarinig na manatili tayong tapat at maghintay tayo sa muli niyang pagparito na tayo, nabubuhay tayo na may pananampalataya. Binabati po namin lahat ang mga nakarinig na Passover feast, ang pagdiriwang ng banal na bundok ng Zion na inaalala natin yung pagdurusa sa krus, yung kamatayan sa krus, iniayag natin ng makasaksi tayo sa pagkabuhay ng maguli na tumataas sa atin ang binhi ng patutuo ng ating hukom ng mga hukom at hari ng mga hari na ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Binabati namin kayong lahat ng kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta na pinasasagana tayo sa paniniwala, sa kaalaman, sa katalinuhan, sa karunungan, sa pagkaunawa, sa kagalakan, sa pag-asa, sa pag-iintay, sa muli niyang pagparito. Nadatnan tayo na mga alive tayo at enjoy tayo at puspos tayo ng spiritual immunity na tayo ay pinaggalawan at tatagal hanggang sa muli niyang pagparito at puspos tayo ng kagalakan. God bless to all people of Zion. God bless to all people of God, sa lahat ng mga participants, lahat ng mga believers na nakarinig ng kahayagan ng nakalulugod na pagtatanyag ng kaarawan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, sa lahat ng tatalima, come and follow na tayo ang kingdom of God, tayo ang sambahayan ng Panginoon Kristo na pinaghahanda na ng tahanan sa langit, official na po, at siya ang nagpatunay. Amen po ba? Siya ang nagpatunay na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat at babalik siya at kukunin niya yung sariling pag-aari niya na ipinaghanda tayo ng kalalagyan sa langit. Jesus Christ is the door of heaven. Jesus Christ in the resurrection is the key of our faith go to heaven. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God.
Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, yamang ating naunawaan na tayong lahat ay tunay na ang katuparan ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Panginoon, bahagi tayong lahat ng mga bagay na sinalita niya. Kaya nga kung ating patuloy na pakamamahalin, pag-iingatan at ipamumuhay lahat ng bagay na ating narinig na nagbubuhat sa banal na bayan ng Panginoon, makakaasa tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, na sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo, nasasama niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga patuloy natin itaas ang napakadakilang mga awitin ng pagpupuri, pagkilala sa isang Diyos na tunay. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise you, guys. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Kapuri-puri ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy tayong magpasalamat, mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, nagagala kami, Panginoon, na patuloy naming alalahanin ang mga bagay na ginawa mo. Amen. Sapagkat sa pag-alaala sa lahat ng mga ginawa mo, dito'y natitiyak namin ang aming kaligtasan. Sapagkat bawat isa na tumutupad ng iyong kaharian, ng iyong katwiran, tunay nga, Panginoon, na mahayag sa kaluwalhatian. Gaya ng kaluwalhatiang sinaksihan namin ng buhayin mong patuloy ang aming Panginoon, Yesu Cristo. Amen. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat ang mabubuting balita ay patuloy na nahayag sa pamamagitan ng mga labi ng iyong mga lingkod. Na bunga ng mga labing nagpapahayag ng iyong pangalan, ito'y nahandang mahayag hanggang sa kaduduluhang bahagi ng sanglibutan. Tunay nga, Panginoon, na nagagala kami na ilathala ang mabubuting balita sapagkat bawang katuparan ng iyong utos na sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ititindig mo sa huling panahon. Maghahayag ng mabuting balita sa ikapapayapa at sa ikatitiyak ng kaligtasan ng sino mang sasampalataya. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kami maawit ng may buong kagalakan bilang katuparan ng propesiya na lahat ng pinagtutubos mo na manggagaling sa silangan, kanlunan, timog at hilaga ay magtatanyag ng mga dakilang awitin ng pagpupuri sa iyong bayan, sa iglesia ng banal na lindot ng salong. Amen. Kaya nga, Panginoon, nagagala kami na patuloy na isang rin sa iyo ang lahat ng mga bagay na patuloy namin itinatalangin at itinitiwala na sa bansa ng Pilipinas, ikaw ang mamamagitan. Sa lahat ng bansa na iyong nasasakupan, sa kapangyarihan mo namin patuloy na itinitiwala ang lahat sapagkat ikaw din ang maglalakip-lakip ng lahat ng mga bagay sa ikabubuti ng iyong dakila at banal na bayan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong lupan sa sangkalangitan. Lahat ng mga banal ay nangagbubunyi na itanyag ang iyong pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malulubos. Magalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.